Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon ngayon. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong magpapaalala sa atin na hindi nasusukat sa kintab ng damit ang busilak na kalooban. Sabi nila, sa basura lang daw matatagpuan ang mga bagay na wala ng halaga, mga patapon at dumi ng lipunan. Pero paano kung sa gitna ng gabundok na kalat at alikabok, doon natin makikita ang pinakakinang na ginto? Handa na ba kayong kilalanin siya? Halina't simulan na natin ang kwento. Kumulog ng malakas. Ang tunog ay tila hudyat ng isang digmaan sa langit. Pero para kay Tala, mas nakakatakot ang tunog na nagmumula sa tiyan ng batang katabi niya. Nakaupo sila sa gilid ng isang saradong panaderya sa bayan ng Hulagpos, madilim ang gabi. At ang hanging dala ng bagyo ay nagsisimula nang humihip ng mabilis at malamig. Tiningnan ni Tala ang hawak niyang supot na plastik. Sa loob, may kalahating burger na nakuha niya kanina sa basurahan ng isang fast food chain. Medyo may amag na ang tinapay sa gilid, pero inalis na niya iyon. Ate Tala, gutom na po ako. Mahinang ungol ni Likha, ang 7 taong gulang na batang ulila na tinuring na niyang kapatid sa lansangan. Nanginginig ang payat na katawan nito sa lamig. Pinunit ni Tala ang burger. Ibinigay niya ang malaking parte, iyong may natitira pang karne at cheese, kay Likha. Ang tinira niya para sa sarili ay ang kapirasong tinapay na halos puro hangin na lang. Oh, eto na, malambing na sabi ni Tala. Kahit na ang sarili niyang sikmura ay umiikot na sa gutom. Hinaplos niya ang magulo at maalikabok na buhok ng bata. Ubusin mo yan ha, para lumakas ka. Paparating na ang bagyo, kailangan nating maghanap ng mas ligtas na masisilungan. Ngumiti si Likha habang nginunguya ang pagkain. Sa mga mata ng bata, si Tala ay hindi isang pulubi. Siya ay isang bayani. Biglang bumuhos ang ulan. Hindi ito basta ambon lang. Ito ay galit na buhos ng tubig na tila gustong lunurin ang buong mundo. Agad na binuhat ni Tala ang kanilang kakarampot na gamit. Isang sako na may lamang karton at ilang lumang damit. Takbo, Likha! Bilis! Sigaw niya. Basang-basa na sila habang tumatakbo sa gilid ng highway. Walang sasakyan, walang tao. Tanging ang liwanag ng kidlat ang nagsisilbing ilaw nila. Naghahanap si Tala ng masisilungan, marahil sa ilalim ng tulay o sa waiting shed nang biglang may nakita siyang nakakasilaw na liwanag. 2 headlight ng sasakyan ang mabilis na paparating. Masyadong mabilis para sa madulas na kalsada. Nakita ni Tala ang pagsewang ng itim na luxury car. Nawalan ito ng kontrol. Umikot ng 2 beses sa gitna ng kalsada bago sumalpok ng pagkalakas-lakas sa isang malaking puno ng acacia. Umuga ang lupa sa lakas ng banggaan. Umusok ang hood ng sasakyan. Napatigil si Tala. Ang instinct ng isang taong lansangan ay tumakbo palayo. Dahil kapag may gulo, ang mahihirap ang laging napagbibintangan. Hinila siya ni Likha palayo. Ate, tara na. Baka sumabog yan. Pero narinig ni Tala ang isang bagay na pumigil sa kanyang mga paa. Hindi pagsabog, kundi isang mahina at paos na daing. Tila humihingi ng saklolo, mabilis na nagdesisyon si Tala. Dito ka lang sa likod ng poste, Likha. Huwag kang aalis. Tumakbo si Tala papunta sa wasak na sasakyan. Ang usok ay humahalo sa ulan. Sumilip siya sa bintana. Sa driver's seat nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling barong. Duguan ng noo nito at ang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa dibdib. Namimilipit ito sa sakit. Inaatake sa puso. Sinubukan ni Tala na buksan ang pinto. Pero nakalak ito at nayupi dahil sa banggaan. Tulong! Tulong po! Sigaw ni Tala. Pero walang nakakarinig sa kanya kundi ang kulog. Wala siyang ibang pagpipilian. Dumampot siya ng isang malaking bato sa gilid ng kalsada.
Buong lakas, walang pag-aalinlangan, pinalo niya ang bintana ng driver's seat. Isa, dalawa, tatlo. Sa pangatlong palo, nabasag ang salamin. Hindi ininda ni Tala ang mga bubog na sumugat sa kanyang braso at palad. Inabot niya ang lock at binuksan ang pinto. Bumagsak ang katawan ng matanda sa kanyang mga bisig. Mabigat ito, amoy pabango at dugo. Hinila ni Tala ang lalaki palabas ng kotse at inihihiga sa basang aspalto. "Ginoo? Ginoo, lumaban po kayo." Sigaw ni Tala habang tinatapik ang pisngi ng lalaki. Hindi ito humihinga. Naalala ni Tala ang nakita niya minsan sa telebisyon sa isang appliance center. Kung paano mag-CPR. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa dibdib ng lalaki at nagsimulang mag-pump. Isa, dalawa, tatlo. Mabilis, malakas. "Huwag kayong mamamatay please. Marami pa sigurong nagmamahal sa inyo." Bulong ni Tala habang humahalo ang luha niya sa ulan. Matapos ang ilang sandali na parang habang buhay, biglang napasinghap ang matanda. Umubo ito at nagmulat ng mata. Nagtagpo ang kanilang paningin. Si Tala, may dungis sa mukha, basang-basa at nanginginig. At ang matandang lalaki, nanghihina pero gising na ang diwa. Tinitigan ng matanda ang mga mata ni Tala. Tila may nakita siyang multo. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang umangat para hawakan ang pisngi ni Tala. "Sa salamat," bulong ng matanda. Ang boses niya ay halos hindi marinig. "Ang iyong mga mata, pamilyar." Sa di kalayuan, narinig ni Tala ang wangwang ng ambulansya at pulis. Bumalik ang takot sa kanyang dibdib. Pulis, DSWD, kulungan. Binitawan niya ang kamay ng matanda. "Parating na po ang tulong," sabi ni Tala. Mabilis siyang tumayo at tumakbo pabalik sa dilim kung saan naghihintay si Likha. Iniwan niya ang matandang lalaki na pilit pa ring inaabot ang kanyang anino. Kinabukasan, humupa na ang bagyo, pero hindi ang kalam ng sikmura ni Tala. Habang naglalakad, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa bulsa ng kanyang lumang jacket. Nang dukutin niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang wallet ng matandang lalaki. Siguro ay nahulog ito noong hinihila niya ito palabas ng kotse at aksidenteng napulot ni Tala sa pagmamadali. Binuksan niya ito. Makapal ang laman. Pera. Maraming pera. Sapat na para pakainin si Likha at ang iba pang mga bata ng ilang buwan. Sapat na para makabili ng gamot para sa sugat niya sa braso. Pero napatingin si Tala sa IDOM ng matanda. Don Rico Yaman. At sa likod ng ID, may nakasulat na address. Hacienda Hiraya. Pumikit si Tala. Gutom siya, pero hindi siya magnanakaw. Ang dangal na lang, ang natitirang yaman na hindi pwedeng agawin sa kanya ng mundo. Naglakad siya ng malayo, hanggang sa marating niya ang higanting gate ng Hacienda Hiraya. Napakalaki nito, gawa sa bakal at ginto. Tila pintuan ng langit na bawal pasukan ng mga katulad niya. Huminga ng malalim si Tala. Aabutin sana niya ang doorbell nang biglang bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Hindi siya nakapagsalita. Isang matangkad na lalaki na nakaitim na suit ang lumabas. Ang kanyang tindig ay parang pader na hindi matitinag. Ang mukha niya ay gwapo pero kasing lamig ng yelo ang kanyang tingin. At sa kamay ng lalaki, may hawak na baril na nakatutok diretso sa noo ni Tala. Click! Ang tunog ng pagkasa ng baril ay mas malakas pa sa kulog kagabi. "Huwag kang kikilos." Malamig na utos ng lalaki. Ang pangalan sa kanyang tsapa ay Kilos. Tiningnan niya si Tala mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. "Anong ginagawa ng isang basurang katulad mo sa harap ng pamamahay na ito? Magnanakaw ka ba o espiya?" Napalunok si Tala, hawak ng mahigpit ang wallet sa kanyang likuran. Akala niya tapos na ang bagyo, pero mukhang ang totoong unos ay nasa harap pa lang niya. Galit. Iyan ang unang nararamdaman ni Kilos tuwing nakakakita siya ng mga taong gala
sa labas ng Hacienda Hiraya. Para sa kanya, ang mga ito ay parang mga anay na unti-unting sisira sa katahimikan ng lugar na pinoprotektahan niya. Lalo na ngayong araw, mainit ang ulo niya. Kagabi lang ay naaksidente si Don Yaman at bilang head of security, nararamdaman niya ang bigat ng pagkukulang. Kaya nang makita niya ang isang babaeng marungis, nakasuot ng punit-punit na jacket at tila may itinatago sa likuran habang papalapit sa gate, hindi na siya nag-atubili. "Huwag kang kikilos." Malamig na utos ni Kilos habang nakatutok ang baril sa noo ng babae. Tinitigan niya ang babae. Basang-basa pa ang buhok nito mula sa ulan kagabi. May mga sariwang sugat sa braso at ang mga paa ay balot ng putik. Pero ang ipinagtaka ni Kilos ay ang mga mata nito. Hindi ito umiyak. Hindi ito nakiusap. Sa halip, ang mga mata ng babae ay puno ng apoy at paghamon. "Ibababa mo ba yung laruan mo o hihintayin mong mamatay ako sa takot?" Sagot ng babae. Puno ng sarkasmo ang boses nito. Bahagyang nagulat si Kilos. "Matapang ka. Alam mo ba kung nasaan ka? Ang mga katulad mo ay walang puwang sa tapat ng gate na ito. Sabihin mo, anong ninakaw mo sa loob? O baka naman balak mong pasukin ang mansyon?" Humakbang pabalik ang babae, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pandidiri sa sinabi niya. "Nagnanakaw? Nakakatawa ka. Sa ganda ng suit mo, akala ko matalino ka. Pero mukhang mas makitid pa ang utak mo kaysa sa eskinita na tinutulugan ko." Nagtagis ang bagang ni Kilos. "Huwag mong subukan ang pasensya ko, pulubi. Ipakita mo ang itinatago mo sa likod mo bago ko ituloy ang pagkasa nito." Dahan-dahang iginalaw ng babae ang kanyang kamay. Inasahan ni Kilos ang isang patalim o baka isang pakete ng droga. Pero nang bumukas ang kamay nito, isang itim na leather na wallet ang bumungad sa kanya. Isang wallet na kilalang-kilala ni Kilos. "Nalaglag ng amo mo kagabi. Akala ko kasi namatay na siya. Kaya binalak ko sanang itapon na lang. Pero dahil buhay pa pala ang matandang yun, heto, isaksak mo sa baga mo." Sabi ni Tala sabay hagis ng wallet sa dibdib ni Kilos. Mabilis na nasalo ni Kilos ang wallet. Agad niya itong binuksan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Naroon ang lahat ng credit cards, ang mga importanteng ID at ang makapal na bundle ng cash. 1,000 piso na hindi man lang nabawasan ng kahit isang piraso. Tumingin muli si Kilos sa babae, pero nakatalikod na ito at nagsisimulang maglakad palayo. "Teka, hoy!" Tawag ni Kilos. Huminto si Tala pero hindi lumingon. "Ano na naman? Kulang pa ba yan? Gusto mo pati itong jacket ko ibigay ko sa inyo para maniwala kayong wala akong kinuha?" Hindi nakasagot si Kilos. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa dibdib niya. Isang halo ng hiya at pagtataka. Sa mundong ginagalawan niya, ang isang taong walang makain ay gagawin ang lahat para sa 1,000 piso. Pero ang babaeng ito, na mukhang hindi kumain ng 3 araw, ay isinauli ang libu-libong halaga nang walang hinihinging kapalit. Bago pa man makapagsalita si Kilos, tumunog ang kanyang radyo. "Kilos! Kilos! Sumagot ka!" Gising na si Don Yaman. "Pinapatawag ka sa kwarto niya ngayon din. Importante." Boses iyon ng isa pang bodyguard. Tumingin si Kilos kay Tala pagkatapos ay sa wallet. "Huwag kang aalis dyan. Bantayan niyo yan." Utos niya sa mga kasamahan niyang guards bago siya patakbong pumasok sa loob. Sa loob ng mansyon, sa malawak na master's bedroom, nakasandal sa kanyang kama si Don Yaman. Maputla pa rin ang matanda, pero gising na gising ang kanyang mga mata. Pagkapasok ni Kilos, agad siyang sinalubong ng tanong ng kanyang amo. "Nahanap mo ba siya, Kilos?" Tanong ni Don Yaman. Inilapag ni Kilos ang wallet sa side table. "Kung ang babaeng nagbalik nito ang tinutukoy niyo, Don Yaman, nasa labas siya ng gate. Pinigilan ko siya. Salamat sa Diyos." Bulong ng matanda. "Kilos, makinig kang mabuti. Ang babaeng iyon,
Siya ang nagligtas sa akin kagabi. Siya ang bumasag ng salamin. Siya ang nag-CPR sa akin sa gitna ng baha. Kung hindi dahil sa kanya, malamig na bangkay na ako ngayon. Natigilan si Kilos. Naalala niya ang mga sugat sa braso ni Tala. Hindi pala iyon dahil sa pakikipag-away sa kalsada, kundi dahil sa pagligtas sa kanyang amo. At Kilos, hinawakan ni Don Yaman ang braso ng kanyang bodyguard. Ang kanyang boses ay nangangatog sa emosyon. Ang kanyang mga mata. Kailangang malaman ko kung sino siya. Dalhin mo siya rito. Pakainin mo siya. Bihisan. At huwag mo siyang hahayaang makaalis. Iyon ang utos ko. Agad na lumabas si Kilos ng kwarto. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Sino ba talaga ang babaeng yon? Isang anghel sa katawan ng isang pulubi? Patakbo siyang bumalik sa gate. Hinihingal siyang huminto sa harap ng kanyang mga tauhan. Nasaan siya? Nasaan ang babae? Itinuro ng isang guard ang dulo ng kalsada. Umalis na po, Chief. Sabi namin maghintay pero pinagmumura kami. Sabi niya, hindi raw siya aso na maghihintay ng buto. Tumingin si Kilos sa malayo. Nakita niya ang maliit na figura ni Tala na naglalakad sa ilalim ng matirik na sikat ng araw. Tila sumasabay sa hangin. Sakay! Sigaw ni Kilos sa kanyang mga tauhan habang sumasakay sa SUV. Huwag niyo siyang hahayaang mawala sa paningin niyo. Kailangan natin siyang makuha. Habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan, nakita ni Kilos si Tala na papasok sa isang madilim at mabahong eskinita. Nang makarating sila doon, bumaba agad si Kilos. Pero ang nakita niya ay hindi lang si Tala. Nakita niya si Tala na nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang isang batang lalaki na umiiyak dahil sa lagnat. Ate, ang sakit ng ulo ko. Hikbi ng bata. Tahan na, lika, heto, uminom ka muna ng tubig. May nakuha akong tinapay dito. Mahinahong sabi ni Tala, habang pinupunasan ang noo ng bata, gamit ang dulo ng kanyang basang jacket. Tumigil si Kilos sa bukana ng eskinita. Ang imahe ng pulubing magnanakaw na nasa isip niya ay tuluyang gumuho. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng may bitbit na mundo sa kanyang mga balikat, pero may sapat pa ring pagmamahal para sa iba. Naglakad siya palapit. Tala. Lumingon si Tala. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng galit nang makita ang lalaking nagtutok ng baril sa kanya kanina. Tumayo siya at hinarangan ng bata. Ano na namang kailangan mo? Hindi pa ba sapat na naibalik ko ang wallet? Ano? Sasampahan niyo ba ako ng kaso? Dahil bumasag ako ng salamin ng mamahaling kotse niyo? Hamon ni Tala. Huminga ng malalim si Kilos. Tinago niya ang kanyang mga kamay sa bulsa para hindi mahalata ang panginginig nito. Hindi! Mahinang sagot ni Kilos. Inuutusan ako ni Don Yaman na dalhin kayo sa mansyon. Gusto niyang magpasalamat. At ang bata, kailangan niya ng doktor. Nanliit ang mga mata ni Tala. Sa tingin mo ba, ganun lang kadali yon? Pagkatapos niyo akong ituring na basura, ngayon ay yayayain niyo ako sa mansyon niyo? Please, sabi ni Kilos. Yun ang unang pagkakataon na gumamit siya ng ganoong salita sa isang estranghero. Gawin mo ito para sa bata. Tumingin si Tala kay Likha. Pagkatapos ay kay Kilos. Ramdam niya ang katapatan sa boses ng lalaki, pero ramdam din niya ang panganib. Sasama ako, sabi ni Tala. Pero oras na subukan niyo kaming saktan, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na nakilala mo ako. Habang sakay ng sasakyan patungo sa mansyon, hindi mapakali si Kilos. Nakaupo si Tala sa tabi niya. Yakap ang bata. Ang amoy ng lansangan ay humahalo sa bango ng loob ng SUV. Sa gitna ng biyahe, may napansin si Kilos na kumikislap sa leeg ni Tala. Isang lumang kwintas. Ang pendant nito ay isang hugis ng araw na gawa sa tanso. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Kilos. May naisip siyang isang bagay na imposible, pero biglang nagkaroon ng kulay. Naalala niya ang kwento ni Don Yaman tungkol sa nag-iisang babaeng minahal nito
na nawala maraming taon na ang nakakaraan. Isang babaeng nagngangalang Sinag at ang ibig sabihin ng Sinag ay liwanag ng araw. Mula sa balkonahe ng Hacienda Hiraya, nakatingin si Don Yaman sa malawak na hardin. Ang kanyang dibdib ay tila kinakabahan sa paraang hindi niya maipaliwanag. Hindi ito ang sakit na naramdaman niya nung inatake siya sa puso kagabi. Ito ay isang kakaibang kaba. Parang may bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang nawala ang biglang bumabalik. Nakita niya ang paghinto ng itim na SUV sa tapat ng engrandeng pintuan ng mansyon. Lumabas si Kilos at pagkatapos ay isang babae na tila isang anino sa gitna ng liwanag. Napatayo si Don Yaman kahit na nanghihina pa ang kanyang mga tuhod. Pinanood niya ang bawat hakbang ni Tala sa puting marmol na hagdanan. Ang bawat bakas ng putik mula sa luma nitong tsinelas ay tila isang mantsa sa perpektong mansyon. Pero hindi iyon ang nakita ni Don Yaman. Ang nakita niya ay ang tindig ng babae, matapang, hindi yumuyuko, at may dignidad sa kabila ng kahirapan. Don Yaman, narito na po sila, anunsyo ni Kilos pagkapasok sa malawak na sala. Napatingin si Tala sa paligid. Ang mga chandelier na kristal, ang mga painting na ginto ang frame, at ang amoy ng mamahaling insenso. Para sa kanya, ang lugar na ito ay amoy pera. Perang hindi kailanman maaabot ng kanyang mga kamay. Halika, Ija. Huwag kang matakot. Malambing na tawag ni Don Yaman. Kilos, dalhin si Likha kay Nanay Ginhawa. Ipaligo siya at bigyan ng makakain. At Ija, ikaw rin, Nanay Ginhawa. Tulungan mo sila. Isang matandang babae na may napakaamong mukha ang lumapit. Si Nanay Ginhawa. Ngumiti siya kay Tala, isang ngangiting hindi mapanghusga. Halika ka na, magandang bata. Huwag kang mag-alala, ligtas kayo rito. Pagkaraan ng isang oras, muling bumaba si Tala sa sala. Nakasuot na siya ng isang simpleng asul na dress na bigay ni Nanay Ginhawa. Malinis na ang kanyang mukha at ang kanyang mahabang buhok ay maayos ng nakasuklay. Natigilan si Kilos na nakatayo malapit sa hagdan. Ang babaeng kanina lang ay mukhang pulubi. Ngayon ay tila isang ligaw na bulaklak na biglang namukadkad. Ang kanyang kagandahan ay hindi gawa-gawa ng makeup. Ito ay natural, matalas, at nakakaakit. Salamat sa pagliligtas sa akin, panimula ni Don Yaman habang sila ay nakaupo sa hapagkainan. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain, lechon, hipon, at iba't ibang putahe na sa amoy pa lang ay nakakabusog na. Hindi agad sumagot si Tala. Nakatingin lang siya sa plato. Ginawa ko lang ang nararapat. Kahit sino naman siguro gagawin niyo yun. Hindi lahat. Tala, singit ni Kilos habang seryosong nakatingin sa kanya. Marami ang mas pipiliing magnakaw kaysa tumulong. Napatingin si Tala kay Kilos. Hindi lahat ng mahirap ay masama ang loob, gaya ng hindi lahat ng mayaman ay mabuti ang puso. Bahagyang natawa si Don Yaman. May punto ka. Gusto ko ang katapatan mo. Habang kumakain, napansin ni Kilos na hindi gaanong kumakain si Tala. Sa halip, lilingon-lingon ito sa paligid at pasimpleng nagbabalot ng ilang pirasong tinapay at karne sa isang tissue. Bakit mo ginagawa yan? Tanong ni Kilos sa mahinang boses. Namula ang pisngi ni Tala. Para kay Likha at sa iba pang mga bata sa tulay, hindi sila nakakakain ng ganito. Baka bukas, wala na kaming makain ulit. Nadurog ang puso ni Don Yaman sa narinig. Huwag kang mag-alala, Ija. Simula ngayong araw, hindi na kayo magugutom ni Likha. Manatili kayo rito hanggat gusto niyo. Uminom si Tala ng tubig. Dahil sa paggalaw ng kanyang leeg, ang lumang kwintas na tanso ay lumabas mula sa ilalim ng kanyang dress. Dahil sa liwanag ng chandelier, kuminang ang pendant na hugis ng araw. Binitawan ni Don Yaman ang kanyang kutsara. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa dibdib ni Tala. Ang kwintas na yan.
Pautal-utal na sabi ni Don Yaman. Napahawak si Tala sa pendant. Ito po ba? Mula pa po ito noong sanggol ako sa ampunan. Sabi ng madre, ito lang ang tanging gamit na kasama ko noong iniwan ako sa pintuan nila. Bakit po? Hindi makahinga ng maayos si Don Yaman. Ang pendant na yon, hindi iyon basta tanso. Ito ay isang espesyal na disenyo na siya mismo ang nagpagawa noong kabataan niya. Ang disenyong yon ay simbolo ng sinag. Ang nag-iisang babaeng minahal niya na pinaghiwalay sa kanya ng malupit na tadhana. Sa likod ng pendant na yon, may nakatagong maliit na letrang S at Y. Sinag at yaman. Maari ko bang makita? Tanong ni Don Yaman. Nanginginig ang mga kamay. Inabot ni Tala ang kwintas kay Don Yaman. Nang hawakan ng matanda ang metal, tila may kuryenteng gumapang sa kanyang katawan. Inikot niya ang pendant at doon sa likod, nakita niya ang bahagyang kupas pero naroon pa ring ukit, S at Y. Walang hanggan. Napatingin si Don Yaman kay Tala. Ang mga mata ng dalaga, ang hugis ng mukha, ang tapang ng loob. Lahat ay kamukhang-kamukha ni Sinag. Tala, bulong ni Don Yaman. Sino ang nag-alaga sa iyo sa ampunan? Wala na po ang ampunan na yon. Nasunog na noong bata pa ako. Kaya ako napunta sa lansangan. Sagot ni Tala, naguguluhan sa reaksyon ng matanda. Binalik ni Don Yaman ang kwintas, pero ang kanyang isip ay naglalayag na sa nakaraan. Tumingin siya kay Kilos at nagbigay ng isang seryosong hudyat. Isang tingin na naintindihan agad ng kanyang pinagkakatiwalaang bodyguard. Nang matapos ang hapunan, dinala ni Nanay Ginhawa si Tala sa kanyang silid. Naiwan si Don Yaman at Kilos sa sala. Kilos! Mahinang tawag ni Don Yaman. Kumuha ka ng ilang hibla ng buhok ni Tala sa suklay na ginamit niya kanina at kumuha ka rin ng buhok ko. Don Yaman, iniisip niyo po ba na hindi na ituloy ni Kilos ang kanyang sasabihin? Hindi ako pwedeng magkamali sa kwintas na yon, Kilos. Iyon ang ibinigay ko kay Sinag bago kami pinaghiwalay ng aking kapatid na si Dahas. Sabi ni Don Yaman habang tumutulo ang luha. Gawin mo ang DNA test ng palihim. Ayokong umasa sa wala, pero nararamdaman ng puso ko. Ang batang ililigtas ko sana sa kahirapan ay ang batang matagal ko nang pinaglalamayan. Masusunod po, sagot ni Kilos. Ngunit hindi nila alam, sa dilim ng pasilyo, may isang aninong nakikinig, si Senyora Dahas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi maaaring mangyari ito, bulong ni Dahas sa sarili habang nakakuyom ang mga palad. Hindi ako papayag na ang isang basurang galing sa lansangan ang magmamana ng lahat ng pinaghirapan ko. Kung kailangang dumanak ang dugo para manatili ang yaman sa akin, gagawin ko. Madilim ang silid ni Senyora Dahas. Tanging ang liwanag lang ng buwan ang nagbibigay ng anino sa kanyang matalas na mukha. Hawak niya ang isang baso ng alak, pero ang kanyang tingin ay nakapako sa bintana, nakatingin sa garden kung saan nakita niya si Kilos na may kausap. Isang pulubi, bulong ni Dahas. Ang kanyang boses ay parang kalas ng tuyong dahon. Isang basurang galing sa kanal, biglang ititira sa loob ng mansyong ito. Hindi ako papayag. Sa isip ni Dahas, naglalakbay ang mga alaala ng nakaraan. Siya ang nagpalayas kay Sinag noon. Siya ang gumawa ng paraan para maniwala si Don Yaman na kinalimutan na siya ng babaeng mahal nito. At ngayon, pagkalipas ng mahigit 2 dekada, ang anak ng babaeng iyon ay bumalik para bawiin ang lahat. Hinding-hindi, pagpapatuloy niya habang nilalagok ang alak. Kinaumagahan, lumabas si Dahas sa balkonahe. Nakita niya si Tala na nakaupo sa isang bangko sa garden. Kasama nito si Kilos. Ang matapang na bodyguard na noon ay walang pakialam sa kahit kanino. Ngayon ay parang isang maamong tupa na nakatayo sa tabi ng dalaga. May sugat si Tala sa kanyang palad.
Ang sugat na nakuha niya noong basagin niya ang salamin ng kotse ni Don Yaman. Masakit pa ba? Narinig ni Dahas ang boses ni Kilos. Hindi ito ang boses ng isang head of security. May halong pag-aalala ito. Hindi na, sagot ni Tala. Pero bahagya siyang napadaing nang subukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri. Huwag mong pilitin, halika rito, utos ni Kilos. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Tala. Inilabas niya ang isang maliit na first aid kit at nagsimulang linisin ang sugat. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Si Tala, na laging handang makipag-away, ay biglang natahimik. Ramdam niya ang init ng mga kamay ni Kilos. Ang lalaking ito, na noong una ay tinutukan siya ng baril, ngayon ay dahan-dahan at maingat na binabalutan ng benda ang kanyang kamay. Bakit ka nagpapakabait sa akin? Tanong ni Tala sa mahinang boses. Akala ko ba basura ako sa paningin mo? Tumigil si Kilos sa pagbabalot. Tumingin siya sa mga mata ni Tala. Ang lalim ng kanyang tingin ay tila gustong basahin ang kaluluwa ng dalaga. Nagkamali ako, Tala. At ang mga sugat na ito, patunay ito na mas malinis ang puso mo kaysa sa maraming taong nakasuot ng suit na katulad ko. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang kilig na hindi maipaliwanag ang gumapang sa puso ni Tala. Pero agad din siyang umiwas ng tingin. Wala lang ito. Huwag mong lagyan ng kahulugan. Mula sa itaas, nagtagis ang mga bagang ni Senyora Dahas. Nakuha mo na ang loob ng kapatid ko. At ngayon, pati ang bodyguard ko ay nilalason mo na rin. Mabilis na kumilos si Dahas. Tinawagan niya ang kanyang tauhan sa labas. Alamin mo kung sinong doktor ang kinuha ni Kilos para sa DNA test. Ngayon din. At ihanda mo ang pera. May kailangan tayong ayusin. Pagkalipas ng ilang oras, sa isang madilim na sulok ng ospital, nakipagkita si Dahas sa isang medikal na tauhan na matagal na niyang binabayaran. Senyora, nakuha na ni Kilos ang mga sample. Bulong ng lalaki. Alam mo ang gagawin mo? Sabi ni Dahas sabay abot ng isang makapal na sobre. Gusto ko, pagdating ng resulta, ang lalabas ay negative. Kahit na magkamukha pa sila hanggang sa kuko, ang papel na yan ang magsasabing siya ay isang sinungaling at manggagantala. Maliwanag? Maliwanag po, senyora. Bumalik si Dahas sa mansyon na may ngiti sa kanyang mga labi. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Don Yaman na masayang kausap si Tala. Ang matanda ay tila nabuhayan ng loob, nagkukwento tungkol sa kanyang kabataan. Dahas, halika. Sumabay ka sa amin. Tawag ni Don Yaman. Napakatalinong bata nitong si Tala. Marami siyang pangarap para sa mga batang lansangan. Ngumiti ng mapait si Dahas. Talaga? Nakakatuwa naman. Pero kuya, huwag tayong masyadong mabilis magtiwala. Alam mo naman ang mundo ngayon. Maraming tao ang kayang magpanggap para lang makatikim ng kaginhawaan. Napatigil si Tala sa pagkain. Alam niyang para sa kanya ang parinig na yon. Dahas, sapat na yan, saway ni Don Yaman. Naghihintay lang tayo ng resulta ng test para makasiguro, pero ang puso ko, alam na nito ang totoo. Sana nga kuya, sana nga ay hindi ka magkamali, sabi ni Dahas sabay tingin ng matalas kay Tala. Dahil kapag napatunayan na hindi ka kabilang dito, ako mismo ang magtatapon sa'yo, pabalik sa basurahan kung saan ka nanggaling. Nanatiling tahimik si Tala, pero sa ilalim ng mesa, nakakuyom ang kanyang mga palad. Tumingin siya kay Kilos na nakatayo sa di kalayuan. Nakita niya ang pagtango ni Kilos, tila binibigyan siya ng lakas ng loob. Pero hindi nila alam, ang lason ay naisaboy na. Ang resulta na inaasahan nilang magbubukas ng pinto ng kaligayahan, ang siya palang magiging susi ng kanilang paghihiwalay. Ang hangin sa loob ng library ni Don Yaman ay tila hindi gumagalaw. Nakatayo kaming lahat. Si Don Yaman na nakaupo sa kanyang silyon, si Senyora Dahas na nakahalukip-kip sa gilid, at si Kilos na seryosong naghihintay sa tabi ng pinto. Hawak ko ng mahigpit ang kamay ni Likha.
Nararamdaman ko ang pawis sa aking palad. Ngayong gabi, malalaman ko kung sino ba talaga ako. Kung ako ba ay anak na matagal nang hinahanap o isang ligaw na damulang na napadpad sa maling hardin. Narito na ang resulta, kuya. Boses ni Senyora Dahas ang bumasag sa katahimikan. Inilapag niya ang isang puting sobre sa lamesa. Nanginginig ang kamay ni Don Yaman nang kunin niya ang sobre. Tumingin muna siya sa akin, isang tingin na puno ng pag-asa, pagmamahal at pananabik. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binuksan ang papel. Tumahimik ang buong mundo. Tanging ang tunog lang ng paghinga ni Don Yaman ang naririnig ko. Pero habang binabasa niya ang nakasulat, nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang mukha. Ang pag-asa ay napalitan ng gulat, pagkatapos ay ng isang malalim na pait. Hindi, bulong ni Don Yaman. Hindi maaari. Ano ang nakasulat, kuya? Tanong ni Dahaas. Bagaman alam ko na ang isasagot niya. Ibinagsak ni Don Yaman ang papel sa lamesa. 0.00% probability, negative. Para akong binuhusan ng nagyayalong tubig. Nabitawan ko ang kamay ni likha. Hindi ako makapagsalita. Nakita ko ang papel. Ang mga salitang nakasulat doon ay parang mga kutsilyong sumasaksak sa aking dibdib. Sinasabi ko na sa'yo, kuya. Biglang sigaw ni Senyora Dahas, ang boses niya ay puno ng puot. Ang babaeng ito ay isang impostora. Ginamit niya ang kwintas para lokohin ka. Siguro ay ninakaw niya lang yan o napulot kung saan. Hindi po totoo yan. Sigaw ko. Pilit na inilalaban ang aking boses sa gitna ng panginginig. Don Yaman, maniwala po kayo. Hindi ko alam kung paano naging ganun ang resulta, pero ang kwintas na yan ay sa akin mula pa noong sanggol ako. Tumayo si Don Yaman. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay malambing, ngayon ay puno na ng galit at pagkabigo. Umasa ako, Tala. Binuksan ko ang puso ko at ang bahay ko para sa'yo. Pero lahat pala ay isang malaking palabas lang. Don Yaman, lalapit sana ako pero hinarangan ako ni Kilos. Tiningnan ko si Kilos. Humihingi ako ng saklolo sa kanyang mga mata. Kilos, maniwala ka sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Pero si Kilos ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay tila bato. Walang emosyon. Ngunit nakita ko ang mahigpit na pagkuyom ng kanyang mga palad. At hindi lang yan, kuya. Dugtong pa ni Senyora Dahas. Lumapit siya sa aking sako ng mga gamit na nasa sulok at bigla itong ibinuhos sa sahig. Tingnan nyo, bukod sa panlolo ko, magnanakaw din siya. Mula sa aking mga lumang damit, gumulong ang isang gintong relo at isang mamahaling singsing. Mga gamit na pagmamay-ari ni Senyora Dahas. Hindi sa akin yan. Hindi ko kinuha yan. Sigaw ko. Pero alam ko, huli na. Ang bitag ay nakasara na sa akin. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Napasubsob ako sa sahig. Lumayas ka, sigaw ni Senyora Dahas. Lumayas ka rito bago pa kita ipakulong. Ikaw na basurang walang utang na loob. Tiningnan ko si Don Yaman. Umiling lang siya at tumalikod. Iyon ang pinakamasakit. Ang makita ang taong akala ko ay tatanggap sa akin na ikinakahiya na ang aking mukha. Hinila ko si likha na umiiyak na rin sa takot. Kinuha ko ang aking sako pero iniwan ko ang mga nakaw na gamit na itinanim nila. Naglakad ako palabas ng library, palabas ng mansyon, habang ang bawat hakbang ko ay tila pagdurog sa aking natitirang dignidad. Pagdating namin sa labas, muling bumuhos ang ulan. Tila nakikiramay ang langit sa bigat ng aking nararamdaman. Ate Tala, saan tayo pupunta? Hikbi ni likha. Bakit nila tayo pinalayas? Akala ko ba tatay mo siya? Hindi ko nasagot ang bata. Niyakap ko lang siya ng mahigpit sa ilalim ng ulan. Napatingala ako sa madilim na langit. Hindi ako umiiyak dahil nawalan ako ng marangyang buhay. Umiiyak ako dahil sa loob ng ilang araw, naniwala ako na may pamilya na ako.
Naniwala ako na hindi na ako mag-iisa. Pero mas malupit pala ang tadhana kapag binibigyan ka nito ng pag-asa bago ito bawiin ng mas marahas. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa Hacienda Hiraya. Sa gitna ng ulan, nakita ko ang isang figura na nakatayo sa balkonahe. Si Kilos. Nakatingin siya sa amin, hindi gumagalaw. Pagsisihan niyo ito, bulong ko sa hangin. Pagsisihan niyo ang araw na tinawag niyo akong basura. Naglakad na kami palayo, pabalik sa galamay ng kalsada, pabalik sa dilim kung saan kami nagmula. Sa loob ng mansyon, hawak ni Kilos ang kapirasong papel ng resulta. Tinitigan niya ang lagda ng doktor. May isang bagay na hindi tama. May isang maliit na detalye sa petsa na tila binura at pinalitan. Hindi dito nagtatapos ang kwento, Tala. Bulong ni Kilos sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Hahanapin ko ang totoo kahit na ang buong mansyong ito pa ang kalabanin ko. Hindi ako makatulog. Bawat pikit ng aking mga mata, ang nakikita ko ay ang mukha ni Tala habang sinasampal siya ni Senyora Dahas. Ang mga mata niyang puno ng sugat at sakit pero hindi nawawalan ng alab. Bilang head of security, trabaho kong protektahan ang mga nakatira sa Hacienda Hiraya. Pero ngayong gabi, pakiramdam ko ay ako ang pinakamalaking bigo. Alam ko ang amoy ng kasinungalingan at ang amoy na yon ay hindi nanggagaling kay Tala, kundi sa loob mismo ng library ni Don Yaman. Kinuha ko ang susi ng aking motor. Hindi ko pwedeng hayaang lumipas ang gabi na hindi ko sila nahanap. Saan ka pupunta, Kilos? Isang matalas na boses ang pumigil sa akin sa garahe. Si Senyora Dahas. Nakatayo siya doon, nakataas ang kilay, tila binabantayan ang bawat galaw ko. Magpapatrolya lang po, Senyora. Tipid kong sagot. Siguraduhin mo lang, ang mga basurang pinalayas na, hindi na dapat muling bumabalik dito. Banta niya bago tumalikod. Pinaandar ko ang motor at mabilis na humarurot palayo. Hinanap ko sila sa bawat waiting shed, sa bawat saradong tindahan, hanggang sa marating ko ang ilalim ng tulay ng kalinaw. Doon, sa gitna ng dilim at amoy ng basura, nakita ko ang isang maliit na ningas ng apoy. Nakaupo si Tala sa tabi ng isang kalawanging bariles. Yakap-yakap niya si Likha na nanginginig sa lagnat. Ang matapang na babaeng humarap sa baril ko noon, ngayon ay mukhang isang ibong na balian ng pakpak. Huminto ako sa tapat nila. Pinatay ko ang makina ng motor. Agad na tumayo si Tala. Hawak ang isang basag na bote. Anong ginagawa mo rito? Hindi pa ba sapatos na pinalayas niyo kami? Ano? Papatayin mo na ba kami para wala ng ebidensya? Bumaba ako sa motor at itinaas ang aking mga kamay. Hindi ako pumunta rito para saktan kayo, Tala. Narito ako para tumulong. Tulong? Tumawa siya ng mapait. Isang tawang humahalo sa patak ng ulan. Noong kailangan ko ng tulong mo sa loob ng mansyong yon, nanahimik ka. Hinayaan mong sampalin ako ng babaeng yun. Kailangan kong manahimik para makakilos ako ng malaya, Tala. Mahina kong paliwanag. Lumapit ako at inilapag ang isang supot. May gamot dito para sa bata at pagkain. Hindi yan galing sa mansyon. Binili ko yan sa labas gamit ang sarili kong pera. Nag-aalangan si Tala. Pero nang makita niya ang nanghihinang si Likha, dahan-dahan niyang ibinaba ang bote. Kinuha niya ang gamot at pinainom ang bata. Naupo ako sa isang tabi, malayo ng kaunti sa kanila, para hindi siya mailang. Nakatingin lang ako sa apoy. Tala, naniniwala ako sa'yo. Napatigil siya. Tumingin siya sa akin. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Bakit? Ang sabi sa papel, 0% ang posibilidad. Ang papel ay pwedeng palitan. Pero ang mga mata mo, hindi nagsisinungaling. Sabi ko habang nakatingin ng diretso sa kanya. Binalikan ko ang lab kanina bago ako pumunta rito. Kinausap ko ang guard doon. May nakita raw silang babaeng nakabilo na pumasok sa opisina ng doktor
Bago ilabas ang resulta, kumuyom ang palad ni Tala. Si Senyora Dahas, kailangan natin ng matibay na ebidensya, hindi lang hinala. Sabi ko, Tala, pangako, ibabalik ko ang dangal mo. Hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan sa bahay na yon. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang paglambot ng kanyang mukha. Lumapit siya ng kaunti at naupo sa tabi ko. Ang init ng apoy ay unti-unting pumapawis sa lamig ng gabi. Bakit mo ito ginagawa, Kilos? Guard ka lang doon. Pwede kang mawala ng trabaho. Tanong niya. Tumingin ako sa kanya. Ang buhok niyang gulo-gulo. Ang mukha niyang may dumi. Pero sa paningin ko, siya ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Dahil ang puso ko ang naguutos, hindi ang kontrata ko. At dahil simula noong araw na nakita kitang nagbibigay ng pagkain sa bata, sa gitna ng gutom mo, nalaman ko nang ikaw ang uri ng taong dapat ipaglaban. Ngumiti ng bahagya si Tala. Isang maliit na ngiting nagbigay ng kulay sa madilim na tulay. Sa sandaling iyon, tila nawala ang ingay ng lungsod. May isang kuryenteng dumaloy sa pagitan namin. Isang pag-asang ngayon lang muling nabuhay. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Pagkaalis ko sa ilalim ng tulay, hindi ako bumalik sa mansyon. Pumunta ako sa isang maliit na apartment sa dulo ng bayan, ang bahay ng lab technician na humawak sa DNA test. Kumatok ako ng malakas. Nang bumukas ang pinto, agad kong itinulak ang lalaki papasok at isinara ang pinto. "Sino ka? Anong kailangan mo?" Takot na sigaw ng technician. Hindi ako nagsalita. Kinuha ko ang aking baril at inilapag ito sa lamesa sa harap niya. Pagkatapos, inilabas ko ang isang voice recorder. Alam ko kung magkano ang ibinayad sa iyo ni Senyora Dahas para palitan ng resulta. Malamig kong sabi. May dalawa kang pagpipilian. Ang mabulok sa kulungan kasama ang senyora o sabihin ang totoo sa recorder na ito at bibigyan kita ng pagkakataong tumakas bago dumating ang mga pulis. Nanginginig ang lalaki. Tumingin siya sa baril, pagkatapos ay sa akin. Papatayin ako ni Senyora Dahas kapag nalaman niya. Mas mauuna kitang papatayin kapag hindi ka nagsalita. Banta ko. Makalipas ang ilang minuto, ang boses ng technician ay na-record na. Ang pag-amin kung paano pinalitan ang sample, kung paano siya binayaran, at ang katotohanang si Tala ay 79.7% nakadugo ni Don Yaman. Hawak ko na ang susi, ang katotohanang wawasak sa kuta ni Senyora Dahas. Mabilis akong sumakay sa motor. Kailangan kong maipakita ito kay Don Yaman bago pa tuluyang mapaniwala ni Dahas ang matanda na ibenta ang hacienda o lumayo. Ngunit habang binabaybay ko ang madilim na highway, may isang itim na van ang biglang humarang sa aking daan. Screech! Muntik na akong sumalpok. Bumukas ang pinto ng van at lumabas ang 3 lalaking armado. At sa huling van, bumaba si Senyora Dahas. May hawak na panyo sa kanyang ilong na tila nandidiri sa paligid. Akala mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa mo, Kilos? Ngisi ni Dahas. Masyado kang naging kampante. Ibigay mo sa akin ang recorder na yan at baka hayaan ko pa kayong mabuhay ng pulubing yun. Hinawakan ko ng mahigpit ang recorder sa bulsa ko. Ang laban ay hindi na lang tungkol sa katotohanan. Ito ay tungkol na sa buhay at kamatayan. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong ng panunumbat sa akin. Nakaupo ako sa aking kama, hawak ang larawan ni Sinag, ang babaeng tanging nagbigay ng kulay sa aking buhay. Simula noong pinalayas ko si Tala, hindi na ako nakatulog. Ang bawat pikit ko, nakikita ko ang kanyang mga mata. Bakit ganoon? Bakit kahit sinasabi ng papel na hindi ko siya dugo at laman, ang bawat tibok ng puso ko ay sumisigaw na siya ang aking anak? Kuya, bakit gising ka pa? Pumasok si Dahas sa aking kwarto. May dalisay na ngiti sa kanyang mga labi, pero ang kanyang mga mata ay tila nagmamadali. Huwag mo na siyang isipin. Bukas na bukas, pirmahan mo na ang mga papeles para sa bagong tiwala ng kumpanya.
Kailangan nating kalimutan ang nangyari. Hindi ako nakasagot. Tiningnan ko lang ang aking kapatid. Siya na lang ang natitira kong pamilya. Pero bakit parang mas malayo siya sa akin kaysa sa batang pulubi na nasa lansangan? Biglang narinig ang malakas na kalabog ng pinto sa ibaba. Kasunod nito ang sigawan ng mga guards. Don Yaman! Don Yaman! Sigaw ng isang pamilyar na boses. Sino yan? Kilos? Tanong ko habang pilit na tumatayo. Bumukas ng marahas ang pinto ng aking kwarto. Pumasok si Kilos, humihingal siya. Ang kanyang polo ay may mantsa ng dugo at ang kanyang muka ay may mga pasa. Mukhang galing siya sa isang matinding labanan. Kilos, anong nangyari sa'yo? Gulat na tanong ko. Kuya, huwag kang makinig sa kanya. Lasing ang lalaking ito. Guards, ilabas siya. Sigaw ni Dahas. Ang boses niya ay biglang naging matinis at puno ng kaba. Manahimik ka, senyora. Sigaw ni Kilos. Hindi ko kailanman nakitang ganito katapang ang aking bodyguard. Hinarap niya ako. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa katotohanan. Don Yaman, nakikiusap ako. Pakinggan niyo ito bago niyo ako itaboy. Sabi ni Kilos habang inilalabas ang isang maliit na recorder. Kuya, huwag. Sinisiraan niya lang ako. Pilit na humarang si Dahas. Pero tinulak siya ni Kilos ng bahagya para maabot ang aking lamesa. Pindot. Isang boses ng lalaki ang narinig mula sa recorder. Iyon ang doktor na kinuha namin para sa DNA test. Pinalitan ko ang resulta. Binayaran ako ni Senyora Dahas ng 2 milyong piso para gawing negative ang labas ng DNA ni Talamarahuyo at Don Yaman. Ang totoo, ang bata ay 79.9% na anak ni Don Yaman. Patawarin niyo ako. Natakot lang ako sa banta ni Senyora. Nanigas ang buong katawan ko. Ang bawat salita ay parang kulog na nagpaguho sa aking mundo. Tumingin ako kay Dahas. Namumutla siya. Nanginginig ang mga labi at hindi makatingin ng diretso sa akin. Dahas. Ang boses ko ay halos pabulong na lang dahil sa matinding sakit. Ikaw, ang sarili kong kapatid, nagawa mong itaboy ang sarili kong dugo para lang sa pera? Kuya, nakinig ka lang sa kung sinong doktor. Kasinungalingan yan, sigaw ni Dahas. Pero ang boses niya ay wala ng kapangyarihan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Dahas. Ang unang pagkakataon na binuhatan ko siya ng kamay sa buong buhay ko. Lumabas ka! Lumabas ka sa pamamahay na ito bago pa kita maipakulong. Hinarap ko si Kilos. Nasaan siya? Kilos, nasaan ang anak ko? Nasa ilalim ng tulay, Don Yaman. Doon sa lugar na tinatawag nating basura. Sagot ni Kilos, may pait sa kanyang boses. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kahit na madilim at bumubuhos ang ulan, sumakay ako sa sasakyan kasama si Kilos. Ang bawat segundo ng biyahe ay parang isang taon para sa akin. Habang binabaybay namin ang kalsada, naiisip ko ang mukha ni Tala noong sinampal siya sa loob ng library ko. Naiisip ko kung paano ko siya tinawag na impostora, habang ang totoo ay siya ang nagligtas sa buhay ko. Patawad, Tala, patawad, anak. Bulong ko habang tumutulo ang aking mga luha. Nang makarating kami sa ilalim ng tulay ng Kalinaw, ang amoy ng putik at basura ang sumalubong sa akin doon. Sa isang madilim na sulok, nakita ko siya. Nakaupo si Tala sa sahig, yakap-yakap si Likha sa gitna ng malamig na gabi. Bumaba ako sa sasakyan at tumakbo palapit sa kanya. Napasubsob ako sa putikang lupa sa harap niya. Tala, anak ko, hikbi ko. Nag-angat ng tingin si Tala. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila ubos na ang luha. Bakit po kayo narito, Don Yaman? Baka po madumihan ang mamahalin niyong sapatos sa lugar namin. Patawarin mo ako, anak. Nalaman ko na ang totoo. Niloko ako ng kapatid ko. Kinuha ko ang kanyang maduming kamay at hinalikan ito. Ikaw ang anak ko. Ikaw ang bunga ng pagmamahalan namin ni Sinag.
Patawarin mo ang bulag mong ama. Nanatiling tahimik si Tala sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo. Bit-bit ang nanghihinang silikha. Tumingin siya kay Kilos na nakatayo sa likuran ko at pagkatapos ay muling tumingin sa akin. Hindi ko kailangan ng mansyon niyo, Don Yaman. Mahinang sabi ni Tala. Ang kailangan ko lang ay ang maniwala kayo na hindi ako magnanakaw. Naniniwala ako, anak. Maniwala ka. Hinding-hindi na kita hahayaang muling masaktan, sabi ko habang pilit siyang niyayakap. Sa ilalim ng madilim na tulay, sa gitna ng amoy ng basura at ulan, muling nabuo ang isang pamilyang matagal nang nagkawalay. Naramdaman ko ang dahan-dahang pagyakap ni Tala, pabalik sa akin. Isang yakap na puno ng pagpapatawad at bagong pag-asa. Kilos, tawag ko sa aking bodyguard. Ihanda ang mansyon. Uuwi na ang tunay na tagapagmana ng Hacienda Hiraya at ihanda ang pinakamahusay na doktor para sa batang ito. Walang maiiwan sa lansangan ngayong gabi. Masusunod po, Don Yaman, sagot ni Kilos, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang tunay na ngiti sa kanyang mga labi. Bumalik kami sa mansyon na may bagong pananaw. Si Tala ay hindi na ang pulubing pumasok sa gate. Siya na ngayon si Tala Marahuyo, ang prinsesa ng hacienda. Ngunit habang papasok kami sa gate, nakita ko ang isang itim na sasakyan na mabilis na lumabas. Alam ko, hindi pa tapos si Dahas. Ang galit ng isang taong nawala ng lahat ay mas mapanganib pa sa kahit anong bagyo. Anak, ligtas ka na, sabi ko kay Tala habang inaalalayan siya sa loob. Tumingin si Tala sa malawak na hagdanan ng mansyon. Ligtas na nga ba, Tay? O nagsisimula pa lang ang totoong laban? Hindi ako makapaniwala na ang malambot na kama na kinahihigaan ko ngayon ay ang parehong kamang tinatanaw ko lang dati mula sa labas ng bakod. Ang seda ng kumot ay napakakinis sa aking balat. Pero bakit ganoon? Pakiramdam ko ay mas masarap pa ring matulog sa ibabaw ng karton kung saan malaya ang aking paghinga. Bumangon ako at tumingin sa malaking salamin. Hindi ko na makilala ang babaeng nasa harap ko. Malinis ang balat, maayos ang buhok, at nakasuot ng mamahaling pantulog. Pero sa likod ng mga matang ito, naroon pa rin ang batang babaeng naghahalukay sa basurahan para lang may maipakain kay Likha. Ate Tala! Ate Tala! Patakbong pumasok si Likha sa kwarto ko. Nakasuot na siya ng uniforme para sa kanyang bagong paaralan. Mukha na siyang batang mayaman, malusog at masaya. Napangiti ako. O dahan-dahan lang, Likha. Baka madapa ka. Ate, totoo ba ito? Hindi na ba tayo babalik sa ilalim ng tulay? Tanong niya habang hawak ang isang bago niyang laruan. Inuha ko ang kanyang kamay. Hindi na, Likha. Pangako yan. Paglabas ko ng kwarto, agad kong nakita ang isang pamilyar na figura na nakatayo sa pasilyo. Si Kilos. Nakasuot pa rin siya, pero sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang baril na nakatutok sa akin. Sa halip, isang magalang na pagtungo ang ibinigay niya. Magandang umaga, Senyorita Tala, sabi ni Kilos. Ang boses niya ay malalim, seryoso, pero may kakaibang lambing na ngayon ko lang napansin. Senyorita, Kilos, wag mo nga akong tawaging ganyan. Tala lang. Saway ko sa kanya. Utos ni Don Yaman, Tala. Ako ang itinalaga niyang personal bodyguard mo. Kahit saan ka pumunta, kahit anong gawin mo, kailangang kasama mo ako 24 oras. Paliwanag niya. Kahit sa banyo, biro ko. Nakita ko ang bahagyang pamumula ng kanyang mga pisngi. Hindi. Siyempre, maliban doon. Naglakad kami pababa para sa almusal. Habang naglalakad, ramdam ko ang titig ni Kilos sa likuran ko. Hindi ito titig ng isang gwardiya na nagbabantay ng kriminal. Ito ay titig ng isang lalaking tila may gustong sabihin pero pinipigilan ang kanyang sarili. Sa hardin, habang nagpapahinga kami pagkatapos kumain, lumapit si Nanay Ginhawa, dala ang isang lumang album. Tala, gusto mo bang makita ang iyong ina? Tanong ni Nanay Ginhawa.
Doon ko nakita ang larawan ni Sinag. Napakaganda niya. Ang kanyang mga mata ay eksaktong katulad ng sa akin, puno ng pangarap at tapang. Ikinuwento ni Nanay Ginhawa kung paano siya naging liwanag sa buhay ni Don Yaman at kung paano siya itinaboy ni Senyora Dahas noong nalaman nitong nagdadalang tao siya. Matagal kanyang hinanap tala hanggang sa huling hininga niya, ang pangalan mo ang tinatawag niya, sabi ni Nanay Ginhawa habang nagpapahid ng luha. Naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Si Kilos, huwag kang mag-alala tala. Narito ka na sa kung saan ka nararapat. Hinding-hindi ko hahayaang may manakit sa'yo ulit. Nang hapon na yon, may inihandang sorpresa si Don Yaman. Isang malaking piging ang gaganapin sa susunod na linggo para ipakilala ako sa buong lipunan. At dahil hindi ako marunong sumayaw, si Kilos ang naatasang magturo sa akin. Nasa gitna kami ng malawak na ballroom, mahina ang tugtog ng isang lumang kanta. Ihawak mo ang kamay mo rito, utos ni Kilos habang kinuha ang kanang kamay ko at ipinatong sa kanyang balikat. Ang kaliwang kamay naman niya ay dahan-dahang humawak sa aking baywang. Napahinto ang paghinga ko. Napakalapit niya. Amoy peppermint at mamahaling sabon ang kanyang suot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa akin. Tila binabasa ang bawat tibok ng puso ko. 1, 2, 3, hakbang, tala, bulong niya. Napakailap ng aking mga paa. Palagi akong natatapakan ng sapatos niya. Pasensya na, Kilos. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako para rito. Mas sanay akong tumakbo sa putikan kaysa sumayaw sa marmol. Tumigil siya sa paghakbang pero hindi niya binitawan ang baywang ko. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Tala, hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga ay kung sino ka ngayon. At para sa akin, ikaw ang pinakamahalagang tao sa mansyong ito. Higit pa sa kahit anong ginto. Nararamdaman ko ang init ng kanyang hininga. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Wala ang mansyon, wala si Don Yaman, wala ang utos. Kaming dalawa lang. Kilos! Bulong ko. Magsasalita pa sana siya nang biglang pumasok ang isang katulong na humahangos. Senyorita Tala, may dumating pong sulat para sa inyo. Iniwan lang po sa may gate. Sabi ng katulong. Kinuha ko ang sulat. Puting sobre ito pero walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Pagbukas ko, isang piraso ng papel ang bumungad sa akin. Ang mga letra ay tila ginupit mula sa dyaryo. Huwag kang masyadong magpakasaya, bastarda. Ang koronang suot mo ay may kaakibat na dugo. Hindi pa tapos ang laban, mag-ingat ka sa dilim. Nabitawan ko ang papel. Naramdaman ko ang muling pagbalot ng takot sa aking katawan. Mabilis na pinulot ni Kilos ang sulat. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso at mapanganib. Dahas! Bulong niya. Tumingin siya sa akin at hinawakan ang magkabilang balikat ko. Tala, makinig ka. Walang lalabas ng mansyon nang wala ako. Mula ngayon, hindi lang ako bodyguard mo. Ako ang magiging kuta mo. Ngunit sa kabila ng katiyakang ibinibigay ni Kilos, alam ko ang isang bagay. Ang mga anino ng nakaraan ay hindi basta-basta nawawala. At sa mundong ito ng yaman, ang bawat ngiti ay may katumbas na panganib. Dito, sa madilim at mabahong lungga na ito ako dinala ng tadhana. Ako, na dating reyna ng Hacienda Hiraya, ngayon ay nagtatago sa isang abandonadong bodega sa tabi ng dagat. Ang amoy ng bulok na isda at kalawang ang pumalit sa bango ng mga imported na bulaklak sa aking silid. At ang lahat ng ito ay dahil sa basurang iyon, dahil kay Tala. Senyora, dala na namin ang bata. Sabi ng isang lalaking binayaran ko gamit ang huling alahas na naitago ko. Tiningnan ko ang batang lalaki na nakagapos sa isang lumang upuan. Silikha. Umiiyak siya, nanginginig, at puno ng takot. Ang batang ito, ang kahinaan ni Tala.
Ang batang ito ang magiging mitya ng kanyang kamatayan. Huwag kang mag-alala, bata. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang pisngi gamit ang aking matutulis na kuko. Hindi ka mag-iisa. Darating ang ate mo. At dito, sa lugar na ito, tatapusin natin ang kwentong sinimulan nyo. Kinuha ko ang aking telepono. Isang mensahe lang ang kailangan. Isang mensahe na maglalabas sa daga mula sa kanyang lungga. POV Tala. Nasa loob ako ng aking kwarto nang makatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato. Nanigas ang buong katawan ko. Silikha. Nakagapos siya at may piring sa mata. Sa background, makikita ang mga lumang rehas at ang anino ng dagat. Pumunta ka sa lumang bodega sa Pier 7, mag-isa. Huwag kang magsasama ng kahit sino, lalo na ang aso mong si Kilos, isang maling galaw, at hindi mo na makikitang humihinga ang batang ito. May 30 minuto ka. Likha, bulong ko, ang puso ko ay tila sasabog sa kaba. Tumingin ako sa pinto. Naroon si Kilos, nakatayo sa labas, tapat sa kanyang tungkulin na bantayan ako. Kung sasabihin ko sa kanya, baka mapahamak si Likha. Alam ko kung gaano kadesperada si Senyora Dahas. Wala na siyang takot sa batas. Kailangan kong mag-isip. Mabilis. Binuksan ko ang bintana ng aking kwarto. Sa ibaba ay ang malaking puno ng mangga. Dahil lumaki ako sa lansangan, ang pag-akyat at pagtalon sa mga pader ay laro lang para sa akin. Kinuha ko ang aking jacket at dahan-dahang lumabas sa bintana. Sa tulong ng dilim, nakalusot ako sa mga guards. Tumakbo ako ng mabilis hanggang sa makalabas ng gate ng hacienda. Kumuha ako ng tricycle at nagpahatid sa Pier 7. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang hangin mula sa dagat ay malalamig at malansa. Pagdating ko sa bodega, tanging ang tunog ng mga alon ang naririnig ko. Likha! Likha! Nasaan ka? Sigaw ko habang pumapasok sa loob ng madilim na gusali. Clap! 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 Isang palakpak ang narinig ko mula sa itaas na bahagi ng bodega. Doon, sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap, nakatayo si Senyora Dahas. Nakasuot siya ng itim, tila isang anino ng kamatayan. Dumating ka rin, bastarda, ngisi niya. Akala ko ay mas matalino ka kaysa sa nanay mong sisinag. Pero pareho lang pala kayo. Puro puso, walang utak. Nasaan si Likha? Sigaw ko. Ang mga kamao ko ay nakakuyom. Itinuro niya ang sulok. Doon, nakita ko si Likha. Agad akong tumakbo palapit sa kanya, pero hinarangan ako ng 2 lalaki na may hawak na patalim. Huwag kang magmadali, Tala, sabi ni Dahas habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Gusto ko munang makita mo kung paano mawawala ang lahat ng pinapangarap mo. Akala mo ba ay madali mong makukuha ang yaman ko? Akala mo ba ay sapat na ang dugong nananalaytay sa'yo para maging reyna ng hacienda? Wala akong pakialam sa yaman mo, Dahas. Ibigay mo sa akin ang bata at aalis na kami. Huli na ang lahat, Tala, sabi niya. At mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang lighter. Ang yaman ng mga marahuyo ay sa akin lang. Kung hindi ko ito makukuha, walang makakakuha. Biglang ibinuhos ng kanyang mga tauhan ang ilang galon ng gasolina sa paligid namin. Ang amoy ay nakakahilo. Ang bawat sulok ng bodega ay basa na ng likidong maaaring maging impyerno sa isang iglap. Dahas, huwag! May bata rito? Sigaw ko. Tumawa si Dahas, isang tawang puno ng kabaliwan. Ang batang yan ay basura rin, katulad mo. At ang basura ay dapat sinusunog. Flick! Sinindihan niya ang lighter. Ang maliit na apoy ay tila isang higanteng halimaw sa aking paningin. Paalam, Tala. Sabihin mo kay Sinag na ako pa rin ang nanalo. Sabi ni Dahas sabay tapon ng lighter sa sahig na basang-basa ng gasolina. Boom! Isang higanteng dingding ng apoy ang biglang bumangon. Mabilis na kumalat ang apoy.
sa mga lumang kahoy at tela sa loob ng bodega. Ang usok ay nagsimula nang bumalot sa amin. Ate Tala, natatakot po ako. Sigaw ni Likha mula sa sulok. Sinubukan kong tumakbo sa kanya, pero ang apoy ay mabilis na humaharang sa aking daan. Napatingala ako. Ang bubong ay nagsisimula na ring gumuho. Nasaan ka, Kilos? Bulong ng puso ko habang unti-unti na akong nawawalan ng hangin dahil sa usok. Kasalanan ko. Paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang iyon sa isip ko habang pinapatakbo ko ang motor sa gitna ng highway ng higit sa limitasyon ng bilis. Hindi ko mapatawad ang sarili ko. Bilang head of security, bilang lalaking nangakong magpoprotekta sa kanya, hinayaan ko siyang makalabas ng bintana nang hindi ko namamalayan. Nakita ko ang gusot na papel sa sahig ng kanyang kwarto bago ako umalis. Pier 7. Alam ko ang lugar na yon, isang abandonadong impyerno sa tabi ng dagat. Nang marating ko ang pier, ang unang sumalubong sa akin ay ang kulay kahel na langit. Hindi dahil sa papalubog na araw, kundi dahil sa dambuhalang apoy na lumalamon sa lumang bodega. Tala. Sigaw ko, pero nilunod ito ng dagundong ng apoy at lagitik ng mga nasusunog na kahoy. Nakita ko ang isang itim na sasakyan na nagtatangkang tumakas mula sa likod ng bodega. Humaharurot ito, pero bago pa ito makalayo, nasalubong ito ng mga sasakyan ng pulis na tinawagan ko sa daan. Nakita ko ang mukha ni Senyora Dahas sa loob ng sasakyan, puno ng takot at kabaliwan habang pinupusasan siya ng mga awtoridad. Pero wala akong pakialam sa kanya. Wala akong pakialam sa kahit kanino. Ang nasa isip ko lang ay ang babaeng nasa loob ng nagbabagang gusaling iyon. Chief, huwag. Pababagsak na ang istruktura. Sigaw ng isa sa mga tauhan ko na sumunod sa akin. Hindi ako nakinig. Kinuha ko ang aking jacket. Binuhusan ito ng tubig mula sa isang malapit na drum at itinakip sa aking mukha. Wala nang pag-aalinlangan. Kung kailangang dito ako mamatay para iligtas siya, gagawin ko. Pumasok ako sa loob. Ang init ay tila gustong tunawin ang aking balat. Ang usok ay napakakapal. Halos wala na akong makita. Bawat hininga ko ay parang humihigop ako ng baga. Tala, nasaan ka? Ang boses ko ay paos na dahil sa usok. Kekilos, dito. Isang mahinang boses mula sa bandang dulo. Nakita ko siya. Nakaupo si Tala sa sahig, nakayakap ng mahigpit kay Likha. Napapalibutan sila ng naglalagablab na mga debris. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa sila tinatamaan ay dahil sa isang luma at makapal na lamesa na nagsisilbing panangga nila. Tala, mabilis akong tumalon sa ibabaw ng mga nagbabagang kahoy. Nang makalapit ako, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Isang takot na ngayon lang napalitan ng pag-asa nang makita ako. Kilos, ang bata, iligtas mo si Likha. Ililigtas ko kayong dalawa, sabi ko, habang binuhat ko si Likha gamit ang isang kamay at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Tala gamit ang isa pa. Dali, pabalas na tayo. Ngunit bago pa kami makahakbang ng malayo, narinig ko ang isang nakakangilong tunog mula sa itaas. Ang dambuhalang X-beam ng bodega na gawa sa mabigat na bakal at kahoy ay bumigay dahil sa tindi ng init. Pababagsak ito. Diretso sa kinaroroonan ni Tala. Wala nang oras para itulak sila palayo. Wala nang oras para umiwas. Binitiwan ko si Likha at Tala at gamit ang buong lakas ng aking katawan, hinarang ko ang aking likod. Isang matinding sakit ang gumapang sa buong katawan ko. Naramdaman ko ang pagtunog ng aking mga buto at ang init ng nagbabagang kahoy na bumaon sa aking likuran. Napaluhod ako, pero pinilit kong manatiling nakatayo ang aking mga braso para hindi sila maipit. Kilos! Hindi! Kilos! Sigaw ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng pait at takot. Tala, tumakbo na kayo.
Bilis! Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Ang dugo ay nagsisimula nang umagos mula sa aking ulo patungo sa aking mga mata. Hindi kita iiwan. Kilos, lumaban ka. Pilit akong tinutulak ni Tala. Sinusubukan niyang buhatin ang mabigat na beam, pero hindi niya kaya. Iligtas mo ang anak ko. Iyan ang pangako ko kay Don Yaman. Ramdam ko na ang unti-unting pagdidilim ng aking paningin at ang pangako ko sa'yo na hinding-hindi kita bibitawan. Sa huling pagkakataon, bago ako mawalan ng malay, naramdaman ko ang pagdating ng mga bumbero at rescue team. Narinig ko ang sigaw ni Tala na humihingi ng tulong habang hinihila sila palabas. At sa gitna ng ingay ng apoy at sirena, tanging ang mukha ni Tala ang huli kong nakita. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng galit, ngayon ay puno ng pag-ibig at pag-aalala. Tala, mahal kita. Iyon ang huling salitang nabuo sa aking isip bago tuluyang lamunin ng dilim ang aking diwa. Ang amoy ng antiseptiko at ang tunog ng heart monitor ang naging musika ko sa loob ng 3 araw. Hindi ako umalis sa tabi ng kama ni Kilos. Nakatitig lang ako sa kanyang mukha na payapang natutulog, puno ng benda ang kanyang ulo at mga braso. Ang likod niya, ayon sa doktor, ay puno ng malalalim na paso dahil sa pagharang niya sa akin at kay likha. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kamay na ito na noong una ay nagtutok sa akin ng baril, ay siya ring kamay na nagligtas sa akin sa gitna ng apoy. Kilos, gumising ka na, please. Bulong ko habang tumutulo ang luha ko sa kanyang palad. Sabi mo magiging kuta kita. Paano na ako kung wala ang kuta ko? Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko naramdaman na ako ay isang pulubi o isang senyorita. Naramdaman ko lang na isa akong babaeng nagmamahal sa isang lalaking ibinigay ang lahat para sa kanya. Hindi dahil sa utos ni Don Yaman, kundi dahil sa isang pangakong higit pa sa trabaho. Pumasok si Don Yaman sa kwarto, dala ang ilang bulaklak. Nakita ko ang lungkot at pagsisisi sa kanyang mga mata habang nakatingin sa amin. Tala, Ija, kailangan mo ring magpahinga. 3 araw ka na ring hindi kumakain ng maayos. Malumanay na sabi ni Dad. Ayokong iwan siya, Dad. Sagot ko nang hindi bumibitiw sa kamay ni Kilos. Kung hindi dahil sa kanya, wala na kami nilikha ngayon. Naupo si Don Yaman sa tabi ko at hinaplos ang aking buhok. Alam ko. At habang buhay ang utang na loob ko kay Kilos, hindi lang siya isang bodyguard. Siya ay pamilya na rin natin. At kapag gumaling siya, may mahalaga akong sasabihin sa inyong dalawa. Makalipas ang ilang oras, naramdaman ko ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ni Kilos. Nanlaki ang mga mata ko. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Pilit na inuunawa ang liwanag ng silid. Kilos? Kilos, naririnig mo ba ako? Tanong ko, halos mapatalon sa tuwa. Tumingin siya sa akin. Kahit na nanghihina, may bahagyang nanggiti na sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang ginawa niya ay ang dahan-dahang itaas ang kanyang kamay para pahirin ang luha sa aking pisngi. Huwag kang kakak, senyorita. Pabulong at paos niyang sabi. Nakasimangot ka na naman. Ang pangit mo kapag umiiyak. Natawa ako sa gitna ng aking pag-iyak. Kahit kailan, napakasama mo pa ring magsalita. Akala ko ba mamatay ka na? Hindi pa pwede. Wala pang magbabantay sa'yo. Biro niya bago muling pumikit ng sandali para huminga ng malalim. Nang maging maayos na ang pakiramdam ni Kilos, pumasok si Don Yaman. Ang seryosong mukha ng aking ama ay napalitan ng isang mapagkumbabang tindig. Kilos, panimula ni Don Yaman, iniligtas mo ang buhay ng kaisa-isa kong anak. Walang halaga ng pera ang makakabayad sa ginawa mo. Pero simula ngayong araw, hindi ka na head of security ng Hacienda Hiraya. Nagulat si Kilos. Don Yaman, papatawad po kung nabigo ako sa pagbabantay sa gate. Umiling si Don Yaman at ngumiti. Hindi ka nabigo. Sa halip,
Napatunayan mong ikaw lang ang karapat-dapat na magbantay sa puso ni Tala. Simula ngayon, itatalaga kita bilang Chief of Operations ng aming kumpanya. At higit sa lahat, tatanggapin kita bilang bahagi ng pamilya Marahuyo. Nagtagpo ang paningin namin ni Kilos. Isang kilig na hindi kayang bilhin ng yaman ang gumapang sa amin. Ang dating pulubi at ang tagapagbantay ay hindi na magkalayo. Sila ay magkasama na sa isang panig ng tadhana. Lumipas ang ilang linggo at tuluyan nang nakalabas ng ospital si Kilos. Ang sugat sa kanyang likuran ay nag-iwan ng mga peklat na para sa akin ay simbolo ng kanyang pagmamahal. Isang hapon, habang naglalakad kami sa garden ng mansyon, hinawakan ni Kilos ang kamay ko. Tala, may gusto sana akong itanong. Sabi niya habang nakatingin sa malayo. Ano yon? Dinala kita rito sa mansyon mula sa kalsada, pero gusto kitang dalhin sa isang lugar kung saan walang mansyon, walang ginto, at walang panganib. Gusto mo bang sumama sa akin sa tabing dagat bukas? Tumingin ako sa kanya. Nagtataka pero masaya. Saan sa tabing dagat? Doon sa lugar kung saan tayo magsisimula ng bagong alaala. Isang alaalang hindi na puro apoy at takot, kundi puro dagat at langit. Sagot niya. Hindi ko alam kung ano ang plano ni Kilos, pero sa kislap ng kanyang mga mata, alam kong may isang malaking sorpresa ang naghihintay sa akin sa Tashampapri. Narrator. Ang simoy ng hangin sa baybayin ng Marilag ay amoy asin at kalayaan. Malayo sa mausok na kalsada ng hulagpos at malayo sa mapanghusgang mga pader ng mansyon. Dito, tanging ang tunog ng mga alon at ang awit ng mga ibon ang maririnig. Naglalakad si Tala sa puting buhangin. Suot ang isang simpleng puting dress na humahampas sa kanyang binti. Kasunod niya si Kilos. Hindi na ito ang seryoso at malamig na bodyguard na nakilala niya. Ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Huminto si Kilos at hinawakan ng kamay ni Tala. Iniharap niya ang dalaga sa kanya habang ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa paligid. Tala, panimula ni Kilos. Noong una kitang nakita sa tapat ng gate, akala ko ay isa kang problemang dapat kong itaboy. Pero hindi ko alam, ikaw pala ang sagot sa lahat ng tanong ko sa buhay. Napangiti si Tala, ramdam ang init ng kamay ni Kilos. At akala ko naman, ikaw ang pinakamasamang tao sa mundo. Pero ikaw pala ang magliligtas sa akin, hindi lang sa apoy, kundi sa lungkot. Lumuhod si Kilos sa isang tuhod. Inilabas niya ang isang maliit na kahon. Pero bago niya buksan ang gintong singsing, may kinuha muna siya sa kanyang bulsa. Isang singsing na gawa sa hinabing tuyong damo, katulad ng mga nilalaro nila sa lansangan noon. Tala Marahuyo, seryosong sabi ni Kilos. Mahal kita hindi dahil ikaw ang tagapagmana ng Hacienda Hiraya. Mahal kita dahil ikaw ang babaeng handang magbigay ng huling piraso ng tinapay para sa iba. Gusto kong ikaw ang maging kasama ko sa bawat pagsikat at paglubog ng araw. Papayag ka bang maging asawa ko? Tumulo ang luha ng kaligayahan sa mga mata ni Tala. Kilos, kahit noong wala pa akong pangalan, ikaw lang ang tumingin sa akin bilang tao. Oo. Kilos, higit pa sa oo. Isinuot ni Kilos ang singsing at sa ilalim ng gintong langit, isang matamis na halik ang nagbukas sa kanilang bagong simula. Makalipas ang 5 taon, ang Hacienda Hiraya ay hindi na lamang isang bakuran ng mga mayayaman. Sa gilid nito, itinayo ni Tala ang tahanan ni Sinag, isang malawak na shelter at paaralan para sa mga batang may sakit at mga taong walang tirahan. Doon, si Lika ay isa na sa mga nangungunang estudyante, tumutulong sa pag-aalaga sa mga mas bata sa kanya. Si Doña Man naman ay madalas makitang nakaupo sa garden, hindi na nag-iisa, kundi kalaro ang 2 maliliit na bata. Isang lalaki at isang babae na may mga matang kasing kinang ng mga bituin. Dad,
Huwag niyo pong masyadong pagurin ang mga bata. Tawag ni Tala habang pababa ng hagdan. Bit-bit ang ilang merienda. Hayaan mo na, Tala. Ngayon lang uli, naging ganito kasaya ang bahay na ito. Tumatawang sagot ni Don Yaman habang karga ang kanyang mga apo. Lumapit si Kilos kay Tala at inakbayan ito. Tumingin sila sa malawak na lupain na puno ng tawanan at pag-asa. Wala na si Senyora Dahas. Matagal na itong nagbabayad sa kanyang mga kasalanan sa loob ng rehas. Ang tanging natitira sa hasyenda ay ang pag-ibig na itinanim nila sa gitna ng hirap. Salamat, Kilos. Bulong ni Tala habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Salamat din, Tala. Salamat sa pagpapakita sa akin na sa kabila ng dumi ng mundo, may mga anghel pa ring nananatiling busilak ang puso. Sagot ni Kilos. Ang kwento ni Tala ay naging inspirasyon sa buong bayan. Isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nakatago sa vault ng bangko, kundi nasa bawat tulong na ibinibigay natin sa ating kapwa. Mula sa basurahan, si Tala ay naging isang bituin na nagbibigay ng liwanag sa madidilim na sulok ng lipunan. Ang kwento ni Tala at Kilos ay nagtuturo sa atin na ang ating pinagmulan ay hindi kailanman magiging hadlang sa ating patutunguhan. Ang kabutihan ng puso ay isang yamang hindi kayang manakaw ng kahit sino, at ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo, kundi sa katapatan ng kaluluwa. Kung mananatili tayong mabuti sa gitna ng malupit na mundo, ang tadhana na mismo ang gagawa ng paraan para ibigay sa atin ang kaligayahang nararapat sa atin. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin mula sa unang kabanata hanggang sa dulo ng kwentong ito. Sana ay nagustuhan ninyo ang naging paglalakbay ni Tala at Kilos. Ano pong bahagi ng kwento ang pinaka-nagustuhan ninyo? I-comment nyo po sa ibaba at sabihin nyo rin po kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Romance ba? Drama? O thriller? Mahalaga po sa amin ang inyong boses. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.